puso ninyo itanim, yari doon naman sa lansangan, may nakita siya. Jerusalem. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkaluhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa Kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinasabi sa kanila, mga dibdib na hindi nagpasuso, sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin at sa mga burol. Abunan ninyo kami, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? Panalangin. Panginoong Jesus, na umaliw sa mga kababaihan ng Jerusalem, Salamat sa iyong pusong laging bukas sa kanimang tumatawag sa iyo. Turuan mo kaming tularan ng iyong pagkalinga sa mga pulag na sa madero, lulukan, nilapitan, sa kaibig, umiwalay, ang puso'y At gayon din si San Juan na pamangkin minamahal. ang ikalabing-isang estasyon, si Maria at ang minamahal na alagad sa paanan ng krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan ng Panginoong Jesucristo. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang buhay. Pagninilay sa pagkabayubay ng Panginoon sa krus, tinuruan niya tayo ng isang pananagutan na nakapaloob sa ugnayan ng pag-ibig. Batid ni Jesus ang magiging pamumuliran sa kanyang ina at ng mga alagad. Kaya mula sa krus, inihabilin niya kay Juan na si Maria ay magiging kanyang ina. Sa gayon, si Maria ay makakasama at mapapangalagaan ni Juan habang ang alagad na hindi may iwang ulila sa pagkawala ng Panginoon. Hanggang sa kanyang huling sandali, ang Panginoon ay bumubuo ng mga ugnayan humahantong sa pananagutan sa isa't isa. Ang pananagutan ay bumubukal sa pagkilalang may ugnayan tayo sa ating kapwa. Kapag hindi natin nakikita na may bahagi ang iba sa ating buhay, nawawala tayo ng sigasi na managutan. Kaya ang kawalan ng pananagutan ay hindi lamang kakulangan ng responsibilidad, kundi paglaho na ugnayan. Dapat sana'y nagtitigkis sa mga tao. Lagi nating isalang-alang ang turo ng Panginoon na magkatambal ang ugnayan at pananagutan sa ating pagpili ng mga leader sa pamahalaan, sa parokya o sa trabaho man. Huwag lamang nating isipin kung sinong sikat at makapangyarihan. Hanapin natin ang mga tunay na may pakikipag-ugnayan sa mga tao. Yaong tao sa pakikipagkapwa at hindi lamang nambubula upang makuha ang ating tiwala.
sapagkat ang mga taong ito ay tunay na managutan. Panalangin. Panginoong Jesus, na nakapulutin sa krus, pinupuri namin ang iyong pag-ibig na nag-uugnay sa amin sa isa't isa. Kami mga alagad mo nagpapasalamat sa pagkakaloob mo sa amin ng isang ina na gabay namin tuwina. Turuan mo kami ng pananagutan nagmumula sa tunay na ugnayan. Buksan mo ang aming mga mata upang makita na ang bawat tao ay may bahagi sa aming buhay. Ipag-adya mo kami sa tuksong mawala ng pananagutan ay pakipakita namin ito sa pagpili ng mga pinunong may taus-pusong pakikipagkapwa at tapat na paglilingkod. Ito ang aming pananagutan sa iyo at sa kapwa. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasalat sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Sabi niya, Ngayon at huwag kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Patawad, Panginoon, patawad. Jeep, sa'yo to. Kung isipin ko, pumanaw ka, pag-ara ka, Maria. Sa dibdib, ang ikalabing-dalawang estasyon ng pagkamatay ni Jesus sa krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Nang mag-ikalabing-dalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain at nawala ng liwanag ang araw hanggang sa ikatlo ng hapon. Sinabi ni Jesus, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, kinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, "Naganap na." Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo pinagtatagubilin ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Manilay. Sa tuwing pinagmamasdan natin ang krus at ang detalye ng sugutang pagiliran ni Jesus dahil sa saksak ng mataling masipat, pinakikita sa atin ang lubos ng kamatayan ni Jesus sa krus. Tunay nang naganap na. Naganap na ang kanyang pagliligtas. Para sa ating lahat, naganap na ang lubusan ang pagpapamalas ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus. Maaalala natin ang mga pananalita sa isang awit, ang mamatay sa sarili ay bubuhay sa Diyos. Ito raw ang mula sa inspirasyon ng kwento ng apat na madre ng Religious of God, Shepherd, na nasawi dahil sa trahedya ng paglubog ng barko na kung saan sila ay yulan. Sa halip na iligtas nila ang kanilang sarili sa gitna ng nagpipintong panganib, ay inunin nilang maligtas ang mas nangangailangan. Kung ipagpapatuloy natin ang kanta, mapapakinggan natin ang mga katagang sa paglapit ng panganib, tumatakas ang upahan.
Ngunit ang tunay na pastol mananatili hanggang kamatayan. Walang masama na iligtas ang ating sariling buhay, pero ang pagkakaloob ng sarili upang magkaroon ng buhay, ang iba ay tanda ng radikal na pagsunod kay Jesus, ang mabuting pastol, nananagutan at hindi magwalang bahala upang magkaroon ng buhay ang iba. Panalangin ang luwa at karapatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, galapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumating mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuot ko. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Kain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadiya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparang sa unang-unang ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Patawad, Panginoon. Sa kanila tinampan ng takip na nalalaan. Batong marmol ang pangalan, sa Diyong palinis-linisan. Ang ikalabing-tatlong istasyon, ang paglilibing kay Jesus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sangkaibigan. Bago magtakip siling, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na angalay Jose. Siya ay alagadi ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangsa ka umalis. Ang paglilibing ay isang napakalungkot na sandali ng pamamaalam ng mga nagmamahal sa bangkay ng lumisan. Ramdam marahil natin ang sakit at dagok sa puso ng mahal na birheng inihahatid ang bangkay ng kanyang anak na nagbuwis ng buhay. Gayon din ang kalooban ng pinakamamahal na alagad at ni Jose ng Arimatea na isa pang alagad. Para sa gitna ng mapait na karanasan ng krus na kinamatayan ni Jesus, lakas loob nilang ipinakita ang pananagutan sa bangkay ng Panginoon. Bigyan man lamang ng disenteng hibingin. Ang bangkay ng isang hinatulan na walang katarungan. Ang katarungan ay pagbibigay ng kung ano ang marapat kanya. At ang tunay na nararapat ay kahit man lamang sa huli maging disente ang gawin sa bangkay ng kanilang mahal. Marami ang naging biktima ng walang katarungan dahil sa pagiging ganid at sakit ng iba. At sa alaala ng mga yumao at nahirapan, dulot ng mga epekto ng mga di makatarungang desisyon ng mga nasa kapangyarihan, marapat lamang na ipakita natin ang pananagutan sa pamamagitan ng makataong pagpapanagot sa mga taong responsable sa kinahinatnan nito, hindi upang gumanti, kundi upang magtuwi, nagtutuwi dahil maging sa mga nagkakamali, ito'y mga Kristiyanong prinsipyo
upang lahat ay maligtas at madala sa katotohanan. Ay harap sa iyong kalwalhatian na buspos ng pag-ibig at pagsinta. At ayaw namin may maiwan sa kapila. Gugusin na Dito, ano? Dito tayo, dito. Kasi ano yan? Ay, ano pala ito? Wala, 13. Meron pa tayo po muna. Hindi pa tayo tapos. Isa na lang. Huwag magmadali. Okay na po, may kantila na po. Okay na po. Ate na din dito ka. Anak, hindi, dito na lang siya. Kasi Ang ikalabing-apat na estasyon, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Para sa atin bilang mga Kristiyano, na suriin ang kasalukuyan nating kalagayan na ayon ba ang ginawan ko o mga nangyayari sa paligid ko sa Sa dulot ng iyong pag-ibig, sa pamamagitan niya, kasama ng ito na yung last station namin para sa taong 2026. walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili